Ano ang bagay na talagang nagbibigay saya at kasiyahan sa iyo? Saan mo nakikita ang iyong delight sa buhay? Last week, pinag-usapan natin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nakita natin na God's love is beyond reason. Ang pagmamahal ng Diyos ay lampas sa kaya nating unawain. His love is wide, long, high, deep. It's unconditional. Ang hirap paniwalaan, no? At ang hirap unawain. Pero ito ay totoo. Bakit ko nasabi? Dahil pinatunayan na niya ito sa krus. Wala nang question sa pagmamahal niya. Kaya, kung nagdududa ka pa din sa pagmamahal niya sa'yo, balik ka lang lagi sa krus. Pangalawang truth, God's love delights in you. Kinagigiliwan ka niya. Ang pagmamahal niya sa'yo ay may kagalakan. Sa sobrang tuwa niya, nung nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, napatawad, naligtas ka, ay napakanta siya sa pagsasaya. At parang sinasabi niya sa'yo, you are worth dying for. At pangatlong truth ng pagmamahal ng Diyos ay God's love is always for you. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa iyo. Maganda ang plano niya para sa iyo, kaya makakapagtiwala ka na sumunod sa lahat ng pinapagawa niya sa iyo. Nawang tanong ay paano naman tayo magre-respond sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Kaibigan, mahalin mo din siya. Sa Biblia, sabi sa atin ng Panginoong Hesus, Matthew 22:37, sumagot si Hesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang ibig sabihin ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip ay mamahalin natin siya ng ating buong pagkatao. Na mas mamahalin natin siya kaysa sa ating asawa, magulang, anak at kahit pa nga sa ating sarili. Sabi niya nga sa verse 38 na ito ang pinakadakilang utos. Wow, ang ibig sabihin, kung mamahalin natin siya, hindi half-hearted o kalahating puso. Hindi natin sasabihin na mahal kita, Lord. Pati sa prayer natin, lagi natin sinasabi, I love you, Lord, in Jesus' name. Pero, meron naman tayong ibang priority sa buhay. Hindi tayo gumagawa ng oras para sa pakikipag-usap sa Kanya at pagpapalago upang makilala siya. Ang tawag dito ay hindi buong puso o hindi half-hearted. Hindi din natin siya pwedeng mahalin ng lukewarm. Lord, mahal kita. Pero pag may problema at challenges, nawawala ang devotion at commitment sa Kanya. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa Kanya, pag lukewarm, walang consistency. Kapag magmamahal ka sa Kanya ng buong puso, ang ibig sabihin nun ay ang pagmamahal mo ay hindi din apathetic. Maaring nagvo-volunteer ka sa church o umaattend ka ng Sunday worship, pero wala naman ang malalim na pagnanasa mo sa Diyos. Na-realize ko si David, pinakita niya sa Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang passion sa Diyos. Sabi sa awit 42:1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Grabe, ang isang malaking pangailangan ng usa ay tubig. Masyado siyang dependent sa tubig kasi sobrang active niya. Kaya may tendency siyang ma-dehydrate at hindi makasurvive kung wala ang tubig. Now, si David, parang sinasabi niya, hindi ako makakasurvive nang wala ka, Lord. Sabik na sabik ako sa iyo. Ikaw ang makakapagpuno ng lahat ng aking pangailangan. Kaibigan, sa iyong panalangin, kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, sabik na sabik po ako sa inyo. Kailangan po kita. Hindi po ako mabubuhay kung hindi dahil sa inyo. Then, sabi pa ni David sa susunod na verse, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Parang sinasabi ni David, ikaw lang, Lord, para sa akin sapat na. Yung presensya mo sa akin, Lord, ang nagbibigay ng satisfaction. Grabe, ito ang total love, total devotion sa Diyos. Lord, walang iba. Ang ibig sabihin ay pinapakita ni David ang delight o kagalakan o kaligayahan niya sa piling ng Diyos. Hindi siya nabubor sa piling ng Diyos. At ito ang nais ng Diyos sa atin na ipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating delight sa Kanya. Ako, na-realize ko, masaya ako pag ang aking anak papasok sa kwarto at sasabihin niya, Papa, gusto ko lang dito sa loob ng room mo kasi gusto kitang makasama. Wow! Kung ganun ako natutuwa sa aking anak,
ay ganun din ang Diyos sa atin kung nananabik at nagpapakaligaya tayo sa piling niya. Ang ibig sabihin, to take delight in something is to get great pleasure, be happy about, make merry over, and derive enjoyment. Ang ibig sabihin kung nade-delight ka, ay merong kaligayahan at enjoyment sa'yo kung kasama mo ang isang tao o ginagawa mo ang isang bagay. Halimbawa, maraming nade-delight o nagagala o nasisiyahan sa sports, camping o kaya hunting. Yung mga babae naman nade-delight sa shopping. Yung mga kabataan nade-delight sa video games. Yung iba nade-delight sa parties, bar at iba pa. Dito nila kinukuha ang aliw o kaligayahan. Kaya lang, ang mga ito ay temporary lang. Halimbawa, ang pagkain, temporary lang yan. Maganda ang pakiramdam mo kapag nakakakain ka. Pero kapag sumobra na yung pagka-delight mo sa kanya, naku, magkakasakit ka na. At pagkatapos mo kumain, maya-maya, naghahanap ka na naman ulit ng pagkain. Ang pamilya natin nagbibigay ng delight. Pero may pagkakataon na sila din naman ang nagiging problema natin. Ang point ay kung ang ating kasiyahan ay hinahanap natin sa tao at bagay, madidisappoint tayo. Kaya nga ito ang payo sa atin ng Diyos. Awit 37:4, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Kanino ka daw magpapakaligaya? Sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi ka madidisappoint sa Diyos. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagtatantrums, hindi siya nagsisinungaling, hindi ka niya lolokohin, hindi ka niya ichichismis. Siya lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Siya lang ang magmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay paano naman natin maipapakita sa Kanya ang ating delight o pagpapakaligaya sa Kanya kung first time mo makapanood ng ating mensahe. Nako, tapusin mo ang mensahe na ito upang matutunan nating maipakita sa Diyos ang tamang pagmamahal na inaasahan niya sa atin. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Pag hindi nyo makita ang link, ay mag-type lang kayo ng worship sa comment section. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na tayo ay nade-delight sa Kanya? Meron tayong 3 point. Una, delight in God's Word. Pangalawa, delight in God's presence. Pangatlo, delight in God's will. So una, ipakita natin ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng delighting in God's Word. Magpapakaligaya ka sa salita ng Diyos. Pag nanasaan mo ito ng merong pananabik at kasiyahan. Sabi sa Jeremiah 15:16, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain at sa ganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Grabe yung salitang ginamit dito. Sabi ni Jeremiah ay natagpuan niya ang salita ng Diyos at kinain niya. Hindi niya sinabi na natagpuan ko ang salita ng Diyos at hinangaan ko ito. Maraming tao mas tinitignan nila ang Bible na interesting ang mga aral o makakapulot ng mga philosophy. Kaysa tignan ito, pagnilayan ito at sundin. Ibigan, tanda mo ito. Admiration without transformation is hypocrisy in disguise. Hindi din sinabi ni Jeremiah na natagpuan ko ang salita ng Diyos at ginamit ko ito sa debate. Ang ibang tao, ang tingin sa Bible ay pang-diskusyon. Sa halip na mag-submit at sundin ito, ginagamit ang Bible pang pa-impress sa dami ng nalalaman. Hindi din sinabi ni Jeremiah na natagpuan ko ang salita ng Diyos at ipinangaral ko ito.
Kaibigan, wala namang masama na ipangaral ang salita ng Diyos. Ito ay mabuti, dapat nga natin itong gawin. Pero kung ituturo mo lang ito, hindi mo ito pinagbulayan, ikinumpara sa buhay mo at in-apply, ay information lang ito sa ulo mo at hindi ito totoo sa buhay mo. Kaibigan, bago ka magturo ay siguraduhin mo na yung sinasabi mo ay ikaw yun. Na yung tinuturo mo ay ginagawa mo. Kasi ang discipleship ay pagbabago ng buhay mo na binabahagi mo sa iba. Hindi lang prinsipyo ang binabahagi mo, kundi ang katotohanan nito sa buhay mo. Kaya nga ang amazing, si Jeremiah, tingnan mo, ang sabi ay kinain niya, kinonsume niya ang salita ng Diyos. Malugod niya itong tinanggap, mineditate, isinabuhay, hinayaan niya ang salita ng Diyos ang manguna sa kanyang buhay. At dahil dito, tingnan mo, sabi niya, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan. Na-realize ko na kung nanamnamin mo talaga ang salita ng Diyos at isa sa buhay, ay magkakaroon ka talaga ng totoong delight sa Kanya. Dati, ayoko nagbabasa ng Bible. Tinatawanan ko lang ito. Boring. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus at magsimula akong magbasa nito araw-araw, ay hindi ko na siya mabitawan. Hindi ko na makita ang sarili ko na makakasurvive nang wala ang Bible. Ito ang pagkain ko araw-araw at ito ang nais ng Diyos na kainin natin araw-araw para isabuhay. Kaibigan, ganun ka ba na-delight sa salita ng Diyos? O pag binabasa mo ba ito para lang isang obligasyon? Kasi sabi ni pastor o di group leader, basahin ko daw kaya binabasa ko. Alam mo, sabi ng psalmist sa Psalm 119:10-11, hinahanap kita ng buong puso ko. O huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Grabe, hindi niya lang sinusunod ang utos sa kanya ng Diyos, kundi gusto niya pang makasama ang Diyos. Alam mo, nung araw, nung hindi ko pa kilala ang Panginoong Yesus, iwas ako ng iwas sa boss ko noon. Ayaw ko siyang makasama kasi pag nakikita niya ako, utos ng utos. Pero tingnan mo itong psalmist na ito. Gustong-gusto niya makasama ang Diyos kahit alam niyang meron itong mga kautusan na pinapagawa sa kanya. At parang sinasabi niya, Lord, nandito lang ako. Kung may papagawa ka sa akin, susunod ako. Pero tulungan mo ako na hindi maligaw. Grabe ang desire ng puso niya. Ayaw niya maligaw at ang nais niya, masunod ang kautusan. Kaya ang ginagawa niya, sabi sa talata, iniingatan ko ang inyong salita sa aking puso. Ang ibig sabihin, sobrang delighted siya dito. Sinasaulo niya ito at sinusunod. Bakit? Kasi ayon sa talata ay ayaw niyang magkasala sa Diyos. Narealize ko na ang turing niya sa salita ng Diyos ay isang mahalagang treasure. Sabi sa awit 119:72, ang kautusan ng inyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Parang sinasabi niya na hindi ko ipagpapalit ang salita ng Diyos sa kahit anong halaga. Nung bagong Christian ako, nag-ipon ako sa sweldo ko ng pera. Sabi ko, bibili ako ng pinakamagandang Bible kasi ito ang aking communication sa Diyos. Sabi ko, di bali nang walang panggala at entertainment, basta mabili ko lang ang Bible. At itong kinain ko araw-araw at ito ang naging buhay ko. At ito ang nagbigay sa akin ng joy, nagbigay ng direction sa aking magulong buhay at nagpalago sa aking relasyon sa Diyos. Na-realize ko, mas mahalaga pa pala ito kaysa sa pera na panggala, pang-gimmick, entertainment at iba pang bagay. Para sa akin, ang Bible ay hindi kayang palitan ng pera. At tingnan mo, kahit si Job, sabi niya sa Job 23:12, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahahalagahan ko ang mga salita niya nang higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Grabe! Ano ang common denominator ni David at ni Job? Parehas nilang iniingatan ang salita ng Diyos sa puso at pinapahalagahan ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain. Grabe, no? Kailan mo sinabi na hindi ako kakain, Lord? Hanggat hindi muna tayo nag-uusap. Hanggat hindi ako nakakakain ng salita mo. Sabi ni Dwight L. Moody, when we find a man meditating on the words of God, my friends, that man is full of boldness and is successful. Bakit sinabi ni Moody na matapang at matagumpay ang taong nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos?
Kasi ang salita ng Diyos, ang ating panukat sa buhay kung gusto nating magtagumpay. Ito ang gagamitin nating standard ng tama at mali. Ito ang magdidetermine kung tama ba o mali ang direksyon na tinatahak natin o hindi. At hindi ang opinion ng ibang tao. Imagine mo na maraming tao sa isang construction ang nagtutulong-tulong para itayo ang isang bahay. Kaya lang, ang bawat isa ay may kanya-kanyang panukat. Yung isa, ang panukat niya ay ang kanyang kamay. Binibilang niya ang haba ng pader o taas ng bubong sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang taas ng bubong ay 100 dangkal. Now, yung isa naman, paa ang gamit niya. Ang lapad ng pader ay 50 feet. Size 8 ako Grabe no? Ano kaya mangyayari sa bahay na tinatayo nila? Tabingi. Wala sa tamang hulog, marupok at babagsak kasi wala sa standard. Wala sa tamang panukat. Kanya-kanyang standard. Kung ano ang totoo sa akin, ayun na susundin ko. Para sa akin, ang panukat ko sa buhay ay ang aking pera sa bangko. Material na bagay to the point na baliwala na sa kanya ang integrity at pamilya. Basta ang mahalaga, kayamanan. Yun ang panukat. Kaibigan, gawin mong sukatan ang salita ng Diyos. Sabi niya, unahin mo hanapin ng Diyos at ang kanyang kalooban at ibibigay niya ang iyong mga pangailangan. Ang iba, ang panukat sa buhay ay kung ano ang nararamdaman. Parang tama kasi desisyon ko. Feel na feel ko ito. Kaibigan, sabi sa Bible, madaya ang puso. Kaya mapapahama ka dyan. Ang iba, ang panukat nila sa buhay kung ano ang nagte-trending sa social media. Ito ang tama, ito ang gagayahin ko. Ang iba, ang standard nila ay kung anong ginagawa ng mga sikat na tao. Yung dating kasalanan sa Diyos, nagiging tama na tuloy kasi ang gumagawa ay yung mga taong sikat sa TV at sa internet. Kaibigan, layo ka dyan kasi mapapahama ka. Ang gawin mong panukat ng buhay mo ay ang salita ng Diyos. Delight in God's Word. At mapapabuti ka at mapapakita mo pa sa Diyos na mahal mo siya. Ang iba naman, ang panukat nila, achievement sa career o negosyo. Ang iba, ang panukat sa buhay ay ang kaaliwan. Matagumpay ang buhay kapag nakakapagbakasyon sa mga lugar na gusto mo. Kaibigan, wala namang masama sa pagbabakasyon pero kung yan lang ang goal mo sa buhay, kung yan ang sukatan mo ng tagumpay at hindi ang salita ng Diyos, mapapahama ka. Kaibigan, walang society, church, family o individual ang magtatagumpay na magkaroon ng makabuluhang buhay kung hindi ang salita ng Diyos ang kanyang gagawing panukat. Marami na akong nakitang pamilya na nasira at sinasabi nila sana noon ko pa nakilala ang Diyos upang napalaki ko ang aking anak batay sa salita ng Diyos. Sa kabaligtaran naman, ang isang kaibigan ko, sinabi niya, noon may nag-offer sa akin ng promotion na talagang malaki ang kanyang kikitain. Kaya lang ay madedestino siya sa malayo at mapapahiwalay siya sa kanyang pamilya. Sabi niya, tinanggihan ko ang offer at nanatili ako sa dati kong posisyon. Binasi ko ang aking desisyon sa salita ng Diyos. Para sa kanya, mas mahalaga ang pag-disciple niya sa kanyang pamilya kaysa sa promotion. Mas mahalaga sa kanya ang worship service, discipleship group, at paglilingkod sa Diyos sa iba't ibang paraan. In short, inuna niya ang agenda ng Diyos. Siya ay nanguna noon sa youth ministry. Ngayon ay pag tinitignan ko siya, naku, pinagkatiwalaan siya ng mas malaking responsibilidad ng Diyos sa church. Lumaking may takot sa Diyos ang kanyang mga anak. Binigyan siya ng Diyos ng bahay at ang lahat ng pangailangan nila na ibigay ng Diyos. At ang bonus ngayon, naku, mas mataas pa ang posisyon na binigay sa kanya nang hindi niya kailangan lumayo sa kanyang pamilya. Kaibigan, kung gusto mo magtagumpay, ay gawin mong sukatan ang salita ng Diyos. Ma-delight ka sa Kanya. Siguraduhin mo na kaligayahan mo ang sumunod sa salita ng Diyos. At pag ginagawa mo ito, naku, mapapakita mo sa Diyos na mahal mo siya at nagtitiwala ka sa Kanya. Sabi ni David Platt, if you want to know the glory of God, if you want to experience the beauty of God, and if you want to be used by the hand of God, then we must live in the Word of God. Okay, paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na tayo ay nade-delight sa Kanya? Una, delight in God's Word. Pangalawa, delight in God's presence. Magpapakaligaya ka sa presensya ng Diyos. Ano ba ang presensya ng Diyos?
Ang presensya ng Diyos ay hindi ang lakas ng music sa church. Ang inisip ng tao kapag malakas ang praise and worship ay mas naroon ang presensya ng Diyos. Mas malakas ako sumigaw ay mas naroon ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pastor, ramdam ko ang presensya ng Diyos. Halos wala na akong boses kakasigaw. Pero pagdating ng prayer gathering na kung saan kakausapin mo ang Diyos na mas malalim, wala ka naman. By the way, meron tayong prayer gathering. Tuesday, 8 p.m., first and third week of the month. Thursday, 8 p.m., second and fourth week of the month. Dumalo ka, kaibigan, kasi hindi ka lang namin maipapanalangin kundi makakasama mo pa ang presensya ng Diyos, makakapag-worship ka sa Kanya, at magagamit ka ding instrumento ng Diyos para makapanalangin din sa iba. Kaibigan, kung totoo na sa lakas ng ingay at musika ang presensya ng Diyos, ay hindi na isusulat sa Bible na si Elijah ay narinig niya ang Diyos sa pamamagitan ng isang maliit na tinig. Isa pa, ang presensya ng Diyos, hindi nakasalalay sa dami ng iyong activities. Maraming tao, sabi nila, kapag busy ako sa mga gawain ng Diyos, kasama ko ang presensya niya. Yes, totoo yun. Kung meron ka lumalagong relasyon sa Diyos at involved siya sa buhay mo. Pero tingnan mo ito, yung mga Pariseo, busy sa mga religious activities, nagfa-fasting, nagta-tithes, sinusunod nila ang batas ng Diyos, pero sinaway sila ng Panginoong Hesus at sinabi, Matthew 23:27, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayo mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tignan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Tinawag silang libingan dahil ang puso nila malayo sa Diyos. Narealize ko na pwede ka palang maging busy sa gawain, pero doon sa activities na yon ay hindi nagre-reflect ng presensya ng Diyos. Ibigan, ang presensya ng Diyos ay wala sa lakas ng music, wala sa activities, wala sa feelings, wala sa miracles, pero nasa ng presensya ng Diyos? Kaibigan, ang presensya ng Diyos ay patungkol sa isang person. Ang presensya ng Diyos ay siya mismo. Kaya kung gusto mo ng presensya ng Diyos, ay ang pagpapalago ng pagmamahal mo sa Kanya, pagpapalago ng relasyon mo sa Kanya, ang iyong priority. Maraming tao noon ang sumunod sa Panginoong Hesus kasi naranasan nila na maghimala ang Panginoong Hesus nang magpakain ito ng 5,000 tao. Pero hindi naman talaga ang presensya ng Diyos ang hinahanap nila. Sa 10 na pinagaling, isa lang ang bumalik sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kagalingan lang ang gusto nila, pero hindi ang presensya ng Diyos. Lord, pagalingin mo ako, pero matapos pagalingin, hindi na lumapit sa Diyos. Maraming tao nung bumagsak ang buhay, lumapit sa Diyos, naging seryoso para humingi ng trabaho, pero nung nagkatrabaho, nakakalimutan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman ang presensya talaga ng Diyos ang gusto niya. Yung mayamang lalaki na naghahangad ng buhay na walang hanggan, ay nung sinabi ng Panginoong Hesus na ibenta mo ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Naku, yung mama malungkot na lumayo. Bakit? Kasi mahal na mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa Panginoong Hesus. Gusto niya lang gamitin ang Panginoong Hesus para makaligtas, pero hindi ang presensya ng Panginoong Hesus ang hinahangad niya. Kaibigan, sino ang hinahanap mo sa iyong buhay? Masasabi mo ba talaga na kaya mo ginagawa ang mga ginagawa mo ay dahil gusto mo lumago ang relasyon mo sa Diyos? Kaibigan, ang presensya ng Diyos ay siya mismo. Kung hahanapin mo ang Diyos, ay siya ang hanapin mo at hindi ang mga blessings na kaakibat nito. Bagamat hindi masama ang blessing, pero ang puso mo ay hindi mo ilalagay sa blessing, kundi sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ay relationship. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko ang presensya ng Diyos, pero ayaw mo makipagrelasyon sa Kanya. Ayaw mo magbabad sa presensya niya at magpakaligaya sa Kanya. Tapos sinasabi mo, bakit parang ang layo ng Diyos? Kaibigan, baka kasi hindi ka nagpapakaligaya sa presensya niya. Kaibigan, minahal ka ng Diyos na sobra upang maibalik ang nasirang relasyon nyo dahil sa kasalanan. Kaya ngayon, simulan mong palaguin ang relasyon mo sa Kanya. Ipakita mo sa Kanya ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Babasahin mo ang Kanyang salita bilang pakikinig at pag-anticipate ng sasabihin niya sa iyo. Ipakita mo sa Kanya na siya lang ay sapat na.
Kung meron ka mang ipaprioritize sa iyong buhay, ay unahin mo ang pagpapakaligaya mo sa presensya ng Diyos. Sabi sa Mateo 7:24-27, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at lumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Pansinin natin ito, dalawang klase ng tao, isang matalino at isang hangal. Yung matalino na nakikinig at sumusunod sa Diyos ay ang pundasyon niya ay bato. Yun namang hangal ay nakikinig pero hindi sumusunod. Kaya ang pundasyon ng buhay niya ay buhangin. Pansinin natin na parehas lang na dadaan sa bagyo ang isang mananampalataya o hindi. Matalino man siya o hangal, sumusunod man siya o hindi. Pero anong kaibahan ng matalino? Ang buhay niya ay hindi bumabagsak dahil ang pundasyon niya ay ang Diyos mismo. Ang pundasyon ng buhay niya ay ang pagbababad niya sa presensya ng Diyos at pagsunod dito. Kaibigan, walang safe na lugar na pwede mong puntahan maliban sa presensya ng Diyos. Samantalang yung hangal ay tuluyang nawawasak ang buhay. Bakit? Kasi wala siya sa presensya ng Diyos at hindi siya sumusunod. Ang istorya na ito ay merong dalawang klaseng pundasyon sa relasyon natin sa Diyos. Yung isa sa buhangin, mababaw at madaling humulas. Samantalang yung isa ay sa bato at matibay na kayang magtagumpay sa kahit anong bagyo ng buhay. Hindi siya naging matibay dahil ang materyales ng bahay ay imported mula sa Italy. Kundi naging matibay ang relasyon niya sa Diyos dahil ang pundasyon ay ang presensya ng Diyos. Kaya tandaan mo ito, ang tibay ng relasyon mo sa Diyos ay nakasalalay sa presensya ng Diyos sa iyo. Kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, wala ka ding relasyon sa Kanya. Kaya nga, hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Magbabad ka sa presensya niya. Paano natin ito gagawin? Kapag nag-worship ka, mag-worship ka na ang hinahanap mo talaga ay ang presensya ng Diyos. At hindi ang kung ano ang makukuha mo sa Kanya. Hindi nakasalalay ang worship mo sa ganda ng music, kundi sa presensya ng Diyos na gusto mong makasama. Meron kang expectant heart sa sasabihin niya sa iyo. Bakit? Kasi may personal na relasyon kayo. Kung totoong sasamba ka sa Kanya, pupunuin ka niya ng Kanyang pagmamahal. Pangalawa, mag-set ka ng time na regular, araw-araw para kausapin siya. Alam mo, ang pakikipag-usap sa Diyos ang magbibigay ng joy, courage, at hope sa iyo. Sabi nga ni A.W. Tozer, nothing in or of this world measures up to the simple pleasure of experiencing the presence of God. Alam mo, ang reason kung bakit gusto kong kausap ang Diyos araw-araw, kasi bukod sa mahal niya ako at mahal ko din siya, ay sa presensya niya ako nagkakaroon ng lakas tuwing nanghihina ako. Sa presensya niya ako nagkakaroon ng pag-asa kung dumadaan ako sa mga challenges. Sa presensya niya ako nagkakaroon ng joy kahit mahirap ang sitwasyon. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Merong tatlong klase ng tao na wala ang presensya ng Diyos sa kanya. Una, ang mga taong merong kasalanan na ayaw pagsisihan. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay banal. Sin and holiness cannot go together. Huwag mo isiping sasamahan ka ng presensya ng Diyos kung mas mahal mo ang kasalanan na yan. Kung sinasabi mo na seryoso ka talaga na makasama ang presensya ng Diyos, ay pagsisihan mo ang iyong kasalanan at talikdan ito. Pangalawa, wala ang presensya ng Diyos sa mga taong ayaw naman talaga ng presensya ng Diyos. Sila ang mga tao na sumusunod lang sa crowd. Kapag may himala na ginawa ang Panginoong Hesus, ay mag-uusyoso sila at makikisama sa crowd, makikisama sa party, pero hindi naman hinahanap ang Panginoon. Pag pinipersecute ng mga tao ang Panginoon, naku, makikisama din siya. Ang danger dito ay hindi interesado ang Diyos sa crowd o sa marami, kundi interesado siya sa mga totoong committed at surrendered disciples kahit konti lang yan. Kaibigan, masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay committed at surrendered disciple ng Panginoong Hesus? At pangatlo,
wala ang presensya ng Diyos sa mga taong takot sa commitment. Parang isang tao na sinasabi niya sa kanyang girlfriend na mahal kita, sweetheart, gusto ko magkaroon ng mga anak sa'yo. Kaya lang, hindi pa talaga ako ready na pakasalan kita. Grabe, no? Ito ang klase ng tao na gustong ma-enjoy ang resulta ng commitment pero ayaw ng commitment. Wala lang, sama lang muna tayo, trial and error lang muna, enjoy lang muna natin ang bawat isa. Parang isang tao na nagsasabi, Lord, gusto ko ang blessing mo, pero wag mo akong bigyan ng mahirap na sitwasyon. Dito lang ako sa comfort zone ko. Lord, gusto ko marinig ang sasabihin mo sa akin, pero wag mo sabihin sa akin na sumunod ako sa iyo, lalo na kung mahirap ito sundin. Kaibigan, kung wala kang commitment ay hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Kumusta ang iyong commitment ngayon? Kung mahihirapan ka ba sa pinapagawa ng Diyos sa iyo, ay magko-commit ka pa din ba sa Kanya? Kaibigan, delight in God's presence. Ibigay mo buong sarili mo sa Kanya at mararanasan mo ang pleasure at delight na makasama ang presensya Niya. Okay, paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na tayo ay nade-delight sa Kanya? Una, delight in God's Word. Pangalawa, delight in God's presence. At pangatlo, delight in God's will. Maging maligaya ka o nagagalak na sundin ang kalooban ng Diyos. Mga awit 48, kinalulugaran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Wow, tingnan mo kung ano sabi sa talata. Kinaluluguran ko. Masayang-masaya ako na sumunod sa iyong kalooban. Sobrang powerful ng salitang delight o kinaluluguran. Hindi sinabi na gusto ko o gagawin ko, kundi ang sabi niya, sobrang saya ko na sumunod. Minsan sinasabi natin na sumusunod naman ako ng buong puso sa Diyos. Pero ang tanong ay, naliligayahan ka ba habang sumusunod ka? Alam mo, ang pagsasabi ng naliligayahan ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay galing yan sa puso na nagmamahal talaga sa Diyos. Pero kung sinusunod mo lang ang kalooban ng Diyos at hindi ka na-delight, ito ay galing naman sa ating isip na nag-a-agree na tama naman itong gawin. Kasi ito ang obligasyon ko, kasi kailangan ko ito gawin, kasi ito ang logical na gawin. Narealize ko minsan, sumusunod ako pero logical reasoning lang. Halimbawa, meron kaming maliit na tindahan ng ukay-ukay. Maganda naman ang kanyang kita, kaya lang noong December ay sinabi ng aming shipper na mahigpit sa custom at hindi kami pwedeng mag-import ng sapatos. So napaisip ako, nagtaka ako kung bakit. Nag-check ako sa custom guidelines at nakita ko na prohibited ang magpadala ng mga second-hand shoes at clothes. At nung napag-alaman ko ito, sabi ko, okay lang Lord, magko-comply kami kasi hindi mo will ang hindi mag-submit sa authority. Hindi mo din kalooban na pinapalusot lang ng shipper namin ng items para lang makalabas sa custom. So ang ginawa namin ay hindi na kami nag-import at kung ano man ang natira ay pinapaubos na lang namin. Now, maaaring sumunod ako pero na-realize ko, hindi ako masaya. Kaibigan, nakita mo ang kaibahan ng sinunod mo lang kaysa sa sinunod mo ng may kaligayahan o may delight. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo akong sumunod ng may kaligayahan. Lord, gustong-gusto ko itong will mo dahil kilala kita, mahal mo ako, magandang plano mo sa akin at ang kalooban mo kahit kailan ay hindi magkakamali. Minsan, gusto nating sundin ang sarili natin. Tama ba? Kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos na gusto niyang bitawan mo o itigil mo? Pwede itong financial decision, relationship, ministry. Hindi ko alam kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, pero simulan mong sundin ito ng may kasiyahan. Dahil ang pagsunod sa kalooban niya ay protection mo. Mahal ka niya at nais niya masumpungan mo ang makabuluhan o meaningful na buhay. Kaibigan, dumating ka ba sa point na delighted ka na sumunod? Nasusunod ka dahil mahal mo ang Diyos at ang pagsunod sa Kanya ay kaligayahan ng puso mo? Kasi kung gagawin mo lang ang isang bagay dahil kailangan o duty, ang tawag dito ay religion. At kung susunod ka, hindi dahil sa reward. Lord, ang reward ko ay Ikaw. Ang blessing ko ay ang iyong presensya. Kung hindi mo man ako bigyan ng reward dito sa lupa, susunod pa din ako sa iyo ng may kaligayahan dahil nasa akin ka na at mahal kita.
Kaibigan, unawain mo ito na ang kalooban ng Diyos ay hindi ito pangdagdag sa pansarili mong plano, kundi ito dapat ang iyong buhay. Sabi nga ni Elizabeth Elliot, "The will of God is not something you add to your life. It is a course you choose. You either line yourself up with the Son of God or you capitulate to the principle which governs the rest of the world." Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi panglagay ng kulay sa buhay mo. No, hindi. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi pangsingit mo sa buhay kapag convenient. Mali. Kaibigan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng full commitment. Bakit? Dahil babaguhin mo ang takbo ng buhay mo. Babaguhin mo ang iyong mga priorities. I-align mo ito sa plano ng Diyos sa iyo. Sasabihin mo, "Lord, hindi po ako papasok sa relasyon na ito dahil ang kalooban mo ay hindi ako magkaroon ng relasyon sa isang tao na hindi naman mananampalataya at nagmamahal sa iyo. Masakit po ito, pero susunod po ako. Hindi po ako papasok sa isang relasyon na hindi suportado ng aking magulang. Kasi kalooban niyo po na i-honor ko ang aking magulang. Lord, hindi ako lilipat sa lugar na ito para lang sa financial gain. Kasi kailangan kong lisanin ang aking church, ministry, D-group at malamang hindi ako makapaglingkod sa iyo. Mananatili po ako kung saan ninyo ako tinawag. Lord, susunod po ako na maglingkod sa ministry na pinapagawa mo po sa akin kahit pakiramdam ko na hindi ko ito kaya gampanan. Alam ko na tinatawag mo ako para maglingkod. Kaya kahit hindi pa ako ready, ay susunod ako kasi ang will mo ay perfect. Lord, lalayo po ako sa mga kaibigan ko na naglalayo sa akin sa iyo. Mas pipiliin kita kahit magalit sa akin ng mga kaibigan ko. Lord, papatawarin ko ang taong ito kahit masakit pa din sa kalooban ko. Magtitiwala ako na ikaw ang magpapagaling sa aking pagdadalamhati. Lord, gagawan ko ng paraan na dumalo sa prayer gathering kahit medyo busy ako sa work. Gusto ko pong matutong manalangin at makasamba sa iyo. Ito po ang iyong kalooban. Lord, gagawa po ako ng alagad kahit feeling ko hindi ako qualified. Kasi ito ay inutos mo at ito ang kalooban mo. Lord, isusuko ko na ang mga plano ko kahit gustong gusto ko ito dahil nagtitiwala ako na ang iyong pamamaraan ay mas mataas kaysa sa aking pamamaraan. Kaibigan, kung ang gagawin mo ay kalooban ng Diyos, ay nilalagay mo ang iyong sarili sa protection ng Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, "When your will is God's will, you will have your will." Kaibigan, ang will ng Diyos ay isang choice. Pipili ka ng dalawang daan. Daan na naka-align sa Panginoong Hesus o daan na umaayon sa takbo ng mundo. Dalawang choice lang ang meron. Walang neutral ground. Kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, ay automatic ang sinusunod mo ay ang gawin ng mundo. Halimbawa, iniisip mo, neutral lang ako, naniniwala ako sa Diyos. Pero feeling ko hindi naman kailangan magbasa ng Bible. Hindi ko naman nire-reject ang Panginoong Hesus, pero gitna lang muna ako. Ibigan, mali kasi umaayon ka na sa takbo ng mundo na nagsasabi na sundin mo kung anong nararamdaman mo. Pumupunta ako sa church pero ayoko ma-involve. A-attend lang at uuwi pagkatapos. Mali kaibigan, wala ka sa neutral kundi nagko-conform ka na sa mundo. Kasi pinopromote ng mundo ang consumerism. Gusto mo lang maging takers pero ayaw mong maging giver. Hindi ko ini-impluwensyahan ng aking mga kaibigan ng masasamang gawain. Nananahimik lang ako. Pero hindi ko din naman binabahagi sa kanila ang mabuting balita. Mali pa din kaibigan kasi ang takbo ng mundo natin ay iwasan ang mga discomfort gaya ng rejection ng mga tao. Ayoko mag-share kasi baka ma-reject ako. Kapag ginagawa mo ito, nagko-conform ka sa gawin ng mundo. Hindi ako nagpo-post sa social media ng chismis, hatred o kung anuman ang makakasira ng relasyon. Pero hindi ko din naman ginagamit ang platform ko para mailapit ang mga tao sa Panginoong Hesus. Mali kasi ang mundo natin ay nag-e-encourage ng pagiging makasarili at hindi Christ-centered. Hindi ako nagsasayang ng pera pero hindi naman ako nagbibigay sa gawain at pangangailangan ng iba. Kaibigan, ganyan din ang mundo natin. Gustong itago ang sariling kayamanan sa halip na maging generous. Kaibigan, the moment na hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos ay ang sinusuportahan mo ay ang influence ng mundong ito. Walang neutral ground. Sabi ni Henry Black KB, "Our difficulty is not that we don't know God's will. Our discomfort comes from the fact that we do know His will, but we do not want to do it."
Kaibigan, ang problema ay hindi dahil sa hindi mo alam ang will ng Diyos, kung hindi talagang ayaw mo lang itong sundin. Alam mo, ang problema natin sa disobedience ay pride. Suriin natin yung ating sarili. Kung bakit hindi tayo sumusunod. Sabi ni Ezra Taft Benson, pride is characterized by what do I want out of life rather than by what would God have me do with my life. It is self-will as opposed to God's will. It is the fear of man over the fear of God. Kaibigan, magpakaligaya ka sa kalooban ng Diyos at ikaw ay mapapabuti. Noong July 1976 ay nagsagawa ng pagliligtas ang mga Israeli commandos sa airport ng Uganda. 103 Jewish hostages ang napalaya sa loob lamang ng 15 minutes. Napatay lahat ng 7 kidnappers at napakawalan ang mga bilanggo doon. Kaya lang, may 3 hostage ang namatay. Kasi nung papalapit na ang mga commandos ay sumigaw sila sa wikang Hebrews na dumapa kayo at gumapang. Naintindihan ito ng mga Hudyo at sila nga ay dumapa. Habang ang lahat ng terrorist ay naiwang nakatayo. Pinaputokan ng mga commandos ang mga terorista na nakatayo. Kaya ubos silang lahat. Kaya lang, 3 sa hostages ay nag-alinlangan na sumunod at dumapa. Kaya pati sila tinamaan ng bala na para sana sa mga terorista. Kung nakinig at sumunod agad sila, ay nakasama sana sila sa mga nakalaya. Kaibigan, ganon din ang kalooban ng Diyos. Dito nakasalalay ang buhay mo. Ang ino-offer ng mundo, pekeng kaligayahan. Kaya gawin mong buhay mo ang kalooban ng Diyos. Regalo niya sa iyo ito para mapabuti ka at di mapahamak. Pag sinabi niya dapa, dumapa ka. Pag sinabi niya itigil mo yan, huwag ka na magdalawang isip, sunod agad. Pag sinabi niya talikuran mo, talikuran mo. Pag sinabi niya maghintay ka, maghintay ka. Pag sinabi niya kumilos ka, kumilos ka. Pag sinabi niya sumuko ka sa Kanya, sumuko ka sa Kanya. Pag sinabi niya magtiwala ka, magtiwala ka. Bakit? Dahil ang kalooban ng Diyos ay buhay at hindi ito kapahamakan. Kaya nga sabi ni George W. Truett, there is no failure in God's will and no success outside of God's will. Kaibigan, nade-delight ka ba sa salita ng Diyos? Nade-delight ka ba sa Kanyang presensya? At pangatlo, nade-delight ka ba sa Kanyang kalooban? Marahil naisip mo na isuko na ang buhay mo sa Diyos ngayon. Tama ang iyong desisyon, kaibigan. Yan ang kalooban ng Diyos, na ikaw ay sumunod sa Kanyang kalooban. Ang kalooban niya ay iligtas ang mga taong mananampalataya sa Kanyang anak na namatay sa krus, ang Panginoong Yesus. Kung ito ang nais mo, ay kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Namatay, nilibing at nabuhay na muli. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po ako lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain.
Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday 7:30 via Zoom? Check nyo ang link ng What G Meet sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Boyd Bailey, "Delighting in our perfect God means we can take comfort knowing His will for our lives is just what we need." Kaibigan, alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo at kung ano ang makakabuti sa iyo. At dahil dito ay ipakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng delight sa Kanyang salita. Pagtiwalaan mo at sundin ang mga utos at pangako niya sa iyo. Pangalawa, delight in His presence. Ang presensya niya ang hanapin mo at hindi ang ibang bagay. Ang makasama mo siya ay ang tunay na blessing at reward. At pangatlo, delight in His will. Kaibigan, gawin mong buhay mo ang kalooban ng Diyos. Ito ang gagawin mong direksyon. At pag ginagawa mo ito, ay naipapakita mo sa Diyos ang iyong pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. God bless.